Isang magandang tanghali mga kababayan. Kumusta po sa inyo lahat? Ganun na rin sa ating mga kababayan sa iba't ibang dako po ng mundo. Shoutout po sa inyong lahat. Ito na po. Palapit na po ng palapit ang impeachment trial sa Senado. Malapit na. So, nakaka-excite mga kababayan. Bilang isang matinong Pilipino, bilang isang nag-iisip na Pilipino, atin pong sinusubaybayan ito closely. At sa atin pong pananaw dito, base na rin sa mga ebidensya na lumabas na po sa Quadcom. At sa hearing po sa Committee on Good Governance and Accountability ni Representative Joel Chua, para po sa atin na kitang-kita po na meron pong hindi tamang nagawa ang ating Vice Presidente. Siya po ang subject ng impeachment na ito. Siguro sa ngayon, para lumabas na she's okay, kaya ang kanya po mga comments ay okay lang. Pero ang loob po nito, sigurado po tayo na meron po itong ay takot. Sigurado pong takot po yan. Natural na reaksyon pag tayo po'y nalalagay sa alanganin ay ang matakot at mag-worry mga kababayan. Itong si Vice President Sara Duterte, yung pong kanyang mga pahayag, ang dating niya is okay lang siya. Pero hindi po tayo naniniwala dyan. Malamang ang kanyang kapamilya at mga supporters ng mga DDS ay takot din dahil dito po mabubunyag ang lahat-lahat mga kababayan. Tayo po'y nagpapasalamat dahil meron pong impeachment trial. Tapos na po sa lower house, na-impeach na po siya doon. Now, ang final say ay ang Senate of the Philippines. Umaasa ang mga Pilipino na ang pagdesisyon ng bawat judge ay makatarungan at tama. Umaasa po tayo na tama ang kanilang judgment na ibibigay. At dapat sana pumanig sa taong bayan ang mga judges na ito at hindi daanin sa kulay ng politika. Dapat just and fair ang kanilang judgment. Pag nakita ng taong bayan na obvious na kumampi sa mali ang mga judges na to, dito na po magkakaroon ng problema. Alam ko po, meron na pong karanasan ang Pilipino sa atin pong history. Dito lumalabas ang pag-aaklas na kung saan titindig ang taong bayan para po lumaban at kontrahin kung ano man po ang desisyon na yan. Previous years, meron na po, nakita na po natin yan. Napatunayan po yan during EDSA. Kaya posible. Marami pong tumatawa dyan na sabi nila hindi po sila naniniwala ang what I'm saying here, posible, it is possible na magkaroon ng pagtindig mula po sa taong bayan. Dahil nakikita po nilang tagal na po tayong niloloko ng mga taong ito. Lalo na po yung mga nasa gobyerno, under the Duterte administration. Mga kababayan, hindi po natin alam ang posibleng mangyari dito. Maaari pong mag-resign na lang. Baka po, isang anggulo po yan. Baka mag-resign po si Sara Duterte kung ayaw niya pong ituloy ang trial na ito. Ang harapin ng hatol ng mga senadores. Pwede po siya mag-resign dyan para
meron po siyang chance na makatakbo uli sa 2028. Dahil pag siya po ay natanggal sa pwesto as Vice President of the Philippines, hindi na po siya pwedeng tumakbo sa taong 2028 presidential election, mga kababayan. Ano kayang katakutan niya? Posibleng katakutan niya kung magre-resign po siya. Mga kababayan, dito po siya matatanggalan ng maskara. She will be unmasked at ang kanyang buhay ay madadissect. Ang kanyang bank accounts, especially mga kababayan, ay ilalantad dahil siya po ang subject ng trial. Yan ang malaking kinatatakutan sigurado dyan ng mga Duterte, mga DDS at kanyang kapamilya at even mga lawyers. Lalabas ang katotohanan. If you still remember, itong si former Senator Sonny Trillanes, siya po ang nag-unfold, naglabas dito na sinabi niyang meron siyang ebidensya. Alam niya na ang pamilyang Duterte ay tumanggap ng maruming pera mula po sa droga. Yan ang kanyang sinasabi dito. So, posibleng patutunayan ito. Sa kanyang mga bank accounts ng Vice Presidente, na kung saan joint daw po sila ng kanyang tatay. So yan, posible pong mailantad po yan sa publiko. At maganda para po magkaalaman kung totoo ba ang sinasabi ni former Senator Trillanes o ito ay gawa-gawa lang. So malaking challenge ito. Kung talagang malinis ang pamilyang Duterte at walang tinatago, ipakita nyo ang inyong bank accounts. Matagal po ito na nagre-refuse itong si former President Digong. Ayaw niya pong permahan ang waiver dahil magkakaalaman, makikita ng taong bayan kung ano po yung mga pondo, mga pera na pumasok sa kanilang bank accounts ni Sara Duterte. Mga kababayan, ulitin ko, malaking kinatatakutan ng mga Duterte. Kaya, may posibilidad na baka mag-resign na lang po siya. Para po, hindi po matuloy ang impeachment trial sa Senate, mga kababayan. Lalo na po pag nakikita po nilang tagilid po sila. Sa numbers naman, natalakay na po natin ito. Well, aminado po tayo na mas marami ang mga maka-Duterte sa Senado. Agree po tayo dyan. So possible na pagdating sa botohan, mas marami ang mga senators na senators na magsasabing hindi yan dapat i-convict. Pero ulitin ko, taong bayan ang pinakamalaking husgado dito. Ang people of the Philippines, sila ang atayong totoong husgado, ang taong bayan. Kung ang tingin ng taong bayan, majority of the Filipino people, kung ang tingin po nila ay niluto ang impeachment na ito, ang trial na ito sa Senado, niluto ng mga judges, ng mga senadores. Kung ang tingin po ng taong bayan ay binaboy po nila ang trial, mark my word, posible pong magkaroon ng pagtindig mula po sa taong bayan. Yan, mga DDS, sila po yung mga nagtatawanan dyan na hindi po sila naniniwala sa EDSA. Yung nga kay Duterte, dati lagi po nilang sinasabi, bring it on. Sige na, ang tagal ng ICC. Pero sa kahuli-hulihan, totoo pala na meron niyang Interpol na huhuli kay Digong Duterte. Doon po sila na-shock. Hindi po sila makapaniwala. Sa kanila po, mahirap tanggapin. Pero posible pong mangyari ito na magkaroon ng revolusyon. Hindi po laban kay Marcos administration, kundi po laban kay Sara Duterte at sa mga senadores na mga bias na
kampi sa mga Duterte. Dapat ang mga senadores ay nagsasabing, hindi muna ako magko-comment dyan, ibabase ko ang aking desisyon sa mga ebidensya. Wala. Pinangunahan na po nila Bato de la Rosa, nila Robin Padilla, Aimee Marcos, na matik na yan. Matik na hindi po sila boboto para i-impeach si Sara Duterte. So, mga kababayan, bias po ang mga senador na to. Mabuti pa si Senator Risa, Senator Bam Aquino. Sabi ni Senator Bam, sisiguraduhin ko na ibibigay ko ang tamang paghuhusga base sa ebidensya. Yun po dapat ang pinapahayag ng mga senador. Pero mga kababayan, talagang pinapakita po nila, napaka-obvious na sila po ay magdidesisyon base po sa kanilang pagprotekta sa pamilyang Duterte. Yan. Hindi po sila nagsiservisyo para sa mga Pilipino, kundi sa pamilyang Duterte. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, tutok po tayo sa impeachment. Malapit na po sa Hunyo mga kababayan. Dapat po makialam po tayo dito, panuurin natin at ating usigin itong mga judges na to, mga senadores, kung tama ba ang kanilang gagawin, kung tama ba ang kanilang magiging desisyon sa impeachment trial na ito ni Sara Duterte, ang ating Vice Presidente. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi.